May mga pagkakamaling hindi natin makakalimutan, tulad ng pagbibigay ng puso sa taong hindi natin dapat mahalin, or rather, hindi sa tao. Ang pangalan ko ay Clara. Akala ko ang pinakamalaking trahedya sa buhay ko ay ang pagbubuntis bago ang kasal, ngunit iyon ay pasimula lamang sa isang bangungot na tatagal ng maraming taon. Ang lalaking ibinubulong sa akin gabi-gabi ang kanyang pagmamahal ay may dugo pala na hindi sa mundong ito. Noong iniwan niya ako kasama ang bata sa aking tiyan, akala ko ako ay pinagtaksilan. Little did I know, ngayon ko lang nahawakan ang pinakamadilim na sikreto ng kanyang pamilya. Isang hindi pa isinisilang na bata, hinuhuli. Isang mahirap na pamilya sa kanayunan ang naging huling linya ng depensa laban sa mga nilalang na kumakain ng kadiliman. At ako, isang batang ina, ay nahaharap sa dalawang pagpipilian: protektahan ang aking anak sa lahat ng bagay o magtiwala sa isang halimaw na dumurog sa aking puso. Probinsya ng nabuntis ng aswang ni. Isang totoong kwento. Isang labanan sa pagitan ng dugo, kadiliman at pagpili. Akala ko noon kung mahal ako ng isang tao mula sa ibang mundo, mas mayaman, mas malaya, kung gayon ang aking buhay ay magbabago ng pahina. Nagkamali ako. Clara, noong siya ay nasa kolehiyo, nalilitong nakatayo sa gitna ng isang party sa lungsod. Lumapit si Joseph, inabutan siya ng isang basong tubig. Ang kanyang mga mata ay banayad, ngunit malalim at malamig. Si Joseph ang unang tumawag sa akin sa pangalan ko na para bang may halaga ako. Hindi niya pinagtawanan ang aking bayan, hindi hinamak ang aking accent, hindi nagtanong kung bakit ako nahuli sa paaralan, o kung bakit hindi ako sinamahan ng aking mga magulang sa aking pagtatapos. Their love scene, sabay-sabay na sumakay ng motor pabalik sa kanilang hometown, nakaupo sa gilid ng kalsada at kumakain ng nilagang itlog, nanonood ng buwan na magkasama. Minahal ko si Joseph sa lahat ng mga pangarap na hindi ko kailanman naranasan. At noong nalaman kong buntis ako, naisip ko na hawak niya ako, umiiyak sa tuwa. Nanininig na nakatayo si Clara sa harap ni Joseph sa isang walang laman na cave sa lungsod. Clara, pabulong. Joseph, may magandang balita ako. Joseph, pause. Clara, wag muna ngayon. Hindi ko kaya. Sa sandaling naisip kong bubuo na ako ng pamilya. Bumangon siya at nawala na parang hangin, walang yakap, walang goodbye kiss, walang pangako. Si Clara ay tinanong ng mga kamag-anak. Sigaw ng isang tiyahin, umiiyak ang kanyang lola. Igan, kaninong baby ang dinadala mo? Yung mayaman na yon? Pinakasalan ka ba niya? Grandmaster. Oh and my God. Isang anak na nabuntis ng walang asawa, isang kahihiyan sa buong pamilya. Nakaupo mag-isa si Clara sa bakuran, walang laman ang mga mata. Mag-isang pumupunta si Clara sa prenatal check-up. Tinatakpan niya ng tuwalya ang kanyang tiyan. Ang mapanghusgang tingin ng ibang babae sa klinik. Sa aking bayan ng mga tao ay maaaring magpatawad sa mga magnanakaw, ngunit hindi kailanman mapapatawad ang isang buntis na batang babae na walang asawa. Pumunta ako sa palengke, tinitingnan nila ang tiyan ko. Pumunta ako sa botika, nagbubulungan sila. Nagsisimba ako, nagpalit sila ng upuan. Clara ay sumulat ng sulat kamay na liham kay Joseph. Puno ng luha ang papel. Joseph, hindi mo ako kailangang mahalin. Ngunit huwag mong gawing isang maldita ang anak natin. Hindi nakatanggap ng tugon si Clara.
Maulan gabi. Nakahiga si Clara na nakahawak sa kanyang tiyan. Ang hangin ay umuungol, ang bubong ay langit-ngit. Ang kamera ay dahan-dahang nag-zoom in sa kanyang mga mata, bukas na bukas sa dilim. Iyon ang unang gabi. Narinig ko ang paghinga sa labas ng bintana. Ito ay hindi isang aso o isang pusa. Ito ay isang bagay na nakatayo doon, naghihintay na ako ay manghina. Akala ko pinagtaksilan lang ako ng mga lalaki. Pero hindi, ibinuka ko lang ang aking tiyan para salubungin ang isang bata, at ibinuka ng dilim ang bibig nito para kunin ito. Umupo si Clara sa bakuran habang buntis ang tiyan, nakatingala sa mabituing kalangitan. Si Lolo ay naghahabi ng mga basket ng kawayan sa bahay, at si Lola ay nagluluto ng tubig na luya. Akala ko pagkatapos umalis ni Joseph, ang lahat ay naging maling-mali. Ngunit ang kadiliman ay nagsimulang huminga. Nagulat si Clara nang makarinig siya ng kalampag sa garden. Nakapan ang kamera sa madilim na bakuran, ngunit walang nakikita. Bahagyang lumingon ang tunog ng kawayan na nakasabit sa balkonahe. Isang bugso ng hangin ang umihip mula sa kung saan. Ang mga aso ay napaungol sa mahabang pagsabog mula sa bahay ng kapitbahay. Kinabukasan, isang matandang babae, si Aling Teresita, at isang matangkad, payat ang mukha, pumunta upang humingi ng tubig sa balon ni Clara. Teresita, sa malambot, kakaibang boses. Kumusta, apo? Ang cute ng tiyan mo ha. Babae siguro yan, no? Ganda ng kutis mo. Clara, nakakahiya. Opo po. Pasensya na po, hindi po ako sanay sa bisita. Nakatutok ang kamera sa mga mata ng lalaki. Nakatayo siya nang hindi gumagalaw, nakatingin sa tiyan ni Clara. Nang gabing iyon, sa kusina, sinabi ni Clara kina Lolo at Lola. Clara, Lola, parang ang lamig ng tingin nung isa. Hindi siya umiti, hindi siya bumati. Lolo, seryosong boses. Aling Teresita, taga saan raw sila? Clara, hindi po nila sinabi. Sabi lang nila na may kamag-anak daw sa kabilang sitio. Lolo, tahimik, huminto sa paghabi ng basket. May kwento luma lola mo. Dito sa lugar na to may mga nilalang na mukhang tao. Mabait sa umpisa. Tahimik. Pero paggabi na, di na sila pareho. Nagsimulang magkwento si Lolo. Nag-flashback ang kamera, isang lumang sepia-tone. Lolo's voice sa malalim, pantay na tono. Noong bata ako, may babaeng palaging dumarating tuwing may bagong panganak sa barangay. Tahimik. Hindi kilala. Pero laging may nawawalang bata tuwing matapos siyang bumisita. Tao siya sa umaga pero sa gabi, ang dila niya mahaba, parang ahas. Dumadaan sa siwang ng bubong at humihigop ng dugo ng sanggol. Isang malabong reenactment, isang malabong nilalang na nakasabit ng patiwarik sa labas ng bubong, nakasilip sa loob sa pamamagitan ng isang siwang ng kahoy. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang kamay ni Lolo na nanginginig habang nagkukwento siya. Sa susunod na gabi, maagang isinara ng pamilya ang mga pinto. Nagwiwisik si Lola ng asin sa paligid ng bahay. Nagtatanim si Lolo ng matatalim na kawayan sa paligid ng bakod. Lola, mas mabuti ng handa, Clara. Hindi natin kilala ang mga yan. Lalo na't may bata sa sinapupunan mo. Ang kamera ay nakakalat sa bawat sulok ng bahay.
mga punyal, bawang, asin, at isang garapon ng itim na tubig sa isang sinaunang bote. Gabi. Natutulog si Clara nang bigla siyang magising. Nakarinig siya ng napakalambot na bulong sa labas mismo ng bintanang kahoy. Boses ng isang tao, lalaki o babae, bumubulong at inuulit ang isang pangungusap. "Haay, sarap naman ng bata mo, sarapti." Paulit-ulit ang tunog na parang umaalingaw sa ulo ni Clara. Dahan-dahang lumalapit ang kamera sa kahoy na pinto. Isang pulang mata ang tumitingin sa siwang, pagkatapos ay mawawala. Kinabukasan, sinusuri ni Lolo ang paligid ng bahay. Nakatuklas ng mga gasgas sa kahoy na poste, na para bang may gumamit ng mahahabang pako para kumamot ng husto. "Lolo, pabulong. Magsimula na ang gabi ng pangil." Tumalikod sina Aling Teresita at ang lalaki. Sa pagkakataong ito, hindi na sila humingi ng tubig. Nakatayo sila sa labas ng bakod na kawayan, nakatingin sa bahay nang hindi kumukurap. Sa pagkakataong ito, alam ko na hindi na ako abandonadong babae. Ako ay isang ina. Ako ang huling linya ng labanan sa pagitan ng isang pulsing bloodline at isang species na hindi pa nakakakilala ng pag-ibig. Akala ko nanganganak ako sa aking mga kamag-anak. Pero lumalabas nanganganak ako sa mga gutom na multo. Isang maalinsangan na hapon, hawak ni Clara ang kanyang sanggol, si Baby Justin, sa duyan. Hindi umiihip ang hangin. Huminto na ang mga manok. Lumabas si Lola ng bahay, hawak ang isang lumang silver charm na kwintas. "Lola, itali mo to sa anak mo, Clara. Gabi na naman, mamayang di ko gusto ang amoy ng hangin ngayong araw." Clara na may pag-aalala. "Lola, ngayong may anak na ako, parang lahat ng things around are all scarier." Ang kamera ay nag-zoom in sa bahay sa gabi. Si Lolo ay nagwiwisik ng asin sa paligid ng mga bintana. Isang punyal na may kahoy na hawakan ay inilagay mismo sa ilalim ng duyan ni Justin. Nagsisimulang lumabas ang mga tunog, kumakaluskos mula sa saging, umaangal ang mga aso sa di kalayuan. Nasira ang lulabi, mabigat sa tunog ng pagod na tao. Kamera mula sa pananaw ng isang nilalang na gumagapang sa bubong, na parang nanonood. Hating gabi, 3:08 ang orasan. Biglang nagising si Clara sa kakaibang pag-iyak ni Justin. Ito ay hindi tulad ng isang normal na sigaw, ito ay muffled na sira. Tunog ng mga tipaklong na nagkakamot sa bubong, humihina sa labas ng bintana. Clara nanginginig. May isang bagay na gumagapang sa paligid ng bahay. Hindi isang daga. Hindi isang tao, ngunit isang bagay na nakakaalam na ito ay gising at natatakot. Binuksan ni Lolo ang oil lamp, naglabas ng silver na punyal. Kumuha si Lola ng isang itim na bote ng tubig at iwinisik ito sa paligid ng duyan. Napasigaw si Justin nang bumukas ang pinto. "Akin na yan." Isang matangkad, payat na nilalang na may kulay kohl na mga mata at mahahabang parang kutsilyong mga kuko ang lumitaw sa pinto. Ang balat nito ay itim at ang dila ay nakaabot sa tiyan nito. Malakas na sigaw ni Lolo, naghagis ng pilak na kutsilyo. Iniwasan ito ng aswang at sumugod na pumasok ang dila nito patungo kay Justin, ngunit napalihis ito nang mahawakan nito ang silver charm. Niyakap ni Clara ang anak at sumugod sa likod ng kusina. Sinabuyan ni Lola ng asin si Clara at ang pinto sa likod. "Lola,
Huwag mong bitawan ang anak mo kahit anong mangyari. Tunog ng pagbasag ng salamin. Sumugod ang aswang at ang bahagi ng kanyang braso ay nasunog ng bitad ng asin. Sigaw niya at umatras. Gumamit si Lolo ng sibat na kawayan para saksakin ang nilalang sa balikat. Nahulog ito ngunit hindi namatay, pagkatapos ay gumapang sa bubong na wala. Pagkatapos ng labanan, wasak ang bahay. Humihikbi pa rin si Justin. Si Clara ay nanginginig, hawak ang kanyang anak, ang kanyang likod ay puno ng dugo at pawis. Wala pa akong pinatay na kahit sino. Ngunit noong gabing iyon, nais kong magkaroon ako ng sapat na lakas para pumatay ng isang bagay na hindi tao. Walang nagturo sa akin kung paano maging isang ina sa gitna ng mga demonyo. Walang nagsabi sa akin na, nang ako ay nagsilang ng isang bata, ako ay naging hadlang sa pagitan ng buhay at kadiliman. Umupo si Lolo at nagtatakip ng pinto. Gumuhit si Lola ng anting-anting gamit ang uling. Clara, tahimik na nakaupo sa sulok, niyakap si Justin para matulog. Hindi na natatakot ang kanyang mga mata, ngunit handa na. Hindi na ako ang inabando ng anak na babae. Ako ang bantay sa pagitan ng dalawang mundo, sa pagitan ng pag-ibig at sumpa, sa pagitan ng mga tao at ng mga nilalang na nabubuhay sa dugo. Ngunit noong ako ay nagsimulang masanay sa kadiliman, bumalik ang isang tao mula sa liwanag. At kailangan kong pumili kung alin ang mas mapanganib, ang halimaw doon o ang lalaking minahal ko noon. Akala ko tatahimik na ang lahat pagkatapos ng gabi ng pag-atake ng aswang. Pero hindi. Hindi nawala ang kadiliman dahil may bahagi nito na nabubuhay pa sa aking nakaraan. May lumalapit na figura sa mga puno ng saging. Backpack sa kanyang likod, putik sa kanyang mga kamay, mga mata na tumitingin sa paligid. Ito ay si Joseph. Natigilan si Clara. Hawak pa rin niya ang kamiseta ng sanggol na nakalawit para matuyo. Joseph, paos, mahina. Clara, gusto ko lang malaman kung buhay pa ba ang sanggol. Sa loob ng bahay, ang kapaligiran ay kasing tense ng string. Mahigpit na hinawakan ni Lolo ang hawakan ng pilak na kutsilyo. Si Lola ay nakatayo sa gitna, ang kanyang mga mata ay naghahanap. Clara, nanginginig ang boses, pinigilan. What? You're back now. After leaving me, leaving the baby, leaving everything. Joseph, nagbubuntong hininga. Hindi mo ako iniwan dahil hindi mo ako mahal. Iniwan mo ako dahil bagay ka na hindi dapat nasa tabi ko. Inabot ni Joseph. Si Clara ay likas na umatras. Joseph, tumingin. Clara, anak ka ng aswang. At ang dugong iyon ay tumataas sa iyo tuwing kabilugan ng buwan ng gabi. Clara, nabulunan ang boses. Iniwan mo ako hindi dahil mahirap ka, hindi dahil sa pamilya mo, pero dahil halimaw ka. Flashback, si Joseph, noong in love pa siya kay Clara, ay nagbabasa ng mga ipinagbabawal na libro sa bodega. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa tuwing nakakahawak siya ng asin, minsan namumula ang kanyang mga mata kapag nagagalit. Clara, noong oras na yon, wala akong nakita. Ngunit ngayon sa pagbabalik tanaw, napagtanto kong nakatulog ako sa mga bisig ng lobo sa balat ng tao. Balik sa kasalukuyan.
Nagising si Justin na umiiyak. Tumingin si Joseph sa kanyang anak sa unang pagkakataon. Ang mga mata ni Joseph puno ng panghihinayang at pagmamahal. "Joseph," nanginginig ang boses. "I swear hinding-hindi ko siya sasaktan. Umalis ako dahil gusto ko siyang protektahan sa akin sa pamilya ko. Pero ngayon hinahanap siya." Clara, nalilito, lumingon kay Lolo. "Lolo." Aso man ang tatay niya, hindi pa siya kumagat. "Hindi kami makapaniwala pero hindi rin namin maitatanggi." Sinaksak ni Joseph ang sarili gamit ang pilak na kutsilyo para patunayan na kaya niyang tiisin ang sakit, ngunit hindi magbago. "Joseph, nagpraktis ako ng kontrol, hindi ako pumapatay. Nabubuhay ako sa dugo ng mga hayop, ikinulong ko ang aking sarili sa bawat buwan. Ako ay isang halimaw, ngunit isang halimaw na nagmamahal." Napatingin si Clara sa anak niya, tapos kay Joseph. Sa loob-loob niya ay lumundag, sakit, galit, pag-ibig, takot. "Clara, panloob. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot. Isang di nakikitang puwersa na sumusubaybay sa aking anak o na kaya ko pang magmahal ng may dugong iyon." Nakaupo si Joseph sa beranda. Inabutan siya ni Lolo ng sibat na kawayan, nilagay ni Lola ang asin sa bulsa. "Lola, kung pipiliin mong manatili kung gayon hindi ka anak ng iyong ama. Ikaw ang magiging ama ni Justin." Gabi. Si Joseph ay nagbabantay sa balkonahe. Nakatayo si Clara sa loob ng bahay na nakatingin sa labas. Sa kanyang kamay ay isang pilak na kutsilyo. Sa kabilang banda ay isang marupok na pag-asa. "Clara," liwanag ng hangin. "Minsan ako ay isang inabandonang babae. Ngayon, ako ay ina ng isang espesyal na bata. At kailangan kong pumili, i-lock ang lahat ng pinto, o magtiwala sa taong minsang nagbukas ng pinto sa kadiliman na ngayon ay lumaban sa akin, hindi laban sa akin." Pero hindi ko inaasahan. Noong pinili kong tumayo sa tabi ni Joseph, hindi ko sinasadyang nagdeklara ng digmaan sa sarili niyang pamilya. Ang kadiliman ay hindi dumarating ng mag-isa. Madilim ang gabi. Sumipol ang malamig na hangin sa mga puno ng saging. Patay lahat ng oil lamp. Ang bahay ni Clara ay napuno ng maigting na katahimikan. Kaluskos ng mga yapak. Ang tunog ng mga dahon na dinudurog sa ilalim ng mga kuko. Isang mahinang ungol, may paparating. "Clara, mababa." Akala ko noon, ang panganganak ay ang rurok ng sakit. Pero hindi. Ang tuktok ay ang sandali kapag naririnig ko ang aking anak na umiiyak, at hindi ko mabuksan ang pinto, hindi makatakbo, hindi makahinga. Bumagal ang kamera, 3 anino, si Aling Teresita, isang kuba, at isang matangkad na nilalang, ang ama ni Joseph, lumapit sa bakod na kawayan. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa dilim. Joseph, bumubulong, gumuhit ng pilak na kutsilyo. "Nandito ang tatay ko." "Clara," nanginginig ang boses. "Sigurado ka bang ayaw mong kunin ko si Justin at tumakas?" "Joseph, kung mamatay ako, huwag mong hayaang maging katulad ko siya." Nagsisimula ang labanan. Sinaksak ni Lolo ng sibat na kawayan ang kuba at itinapon pabalik. Nagsabog ng asin si Lola para harangin ang daraanan ni Teresita, sumisingit siya, nag-uusok. Sinugod ni Joseph ang kanyang ama, isang dambuhalang aswang.
mapula ang balat na parang tanso, mas mahaba kaysa sa side ang mga kuko. Niyakap ni Clara si Justin, tumakbo papunta sa cellar sa likod ng kusina. Kakalock pa lang niya ng pinto nang mapunit ang bubong. Isang mahabang itim na braso ang pumasok. Clara, sumisigaw. Hindi. Tumalon si Joseph mula sa kabilang bubong, tinusok ang kamay ng halimaw gamit ang bakal na puno ng asin. Ito ay sumisigaw, umuurong. Ang huling labanan, si Joseph at ang kanyang ama ay nakikipagbuno sa gitna ng bakuran. Kinagat ng aswang ang leg ni Joseph, bumulwak ang dugo. Ngunit sinaka ni Joseph ang kanyang ama, pinilit siyang ipasok sa bitad ng asin at baga na inihanda ni Lolo. Joseph, sumisigaw. Pumili ka ng dugo. At pinili ko ang pamilya. Ang huling sigaw ng aswang ay umaalingaw-maw sa buong kagubatan. Eksena pagkatapos ng labanan. Si Joseph ay nakahiga sa isang pool ng dugo, humihina ng mahina. Napapaso ang likod niya. Lumapit sa kanya si Clara at niyakap. Humihikbi si Justin. Joseph, pabulong. Kailangan kong pumunta. Unstable na ang dugo ko ngayon. Kung mananatili ako, ikaw at ang sanggol ay hindi magiging ligtas. Clara, hikbi. We are family. Hindi ako pwedeng umalis. Joseph. Minsan, kailangang magkahiwalay ang mga pamilya para hindi masaktan ang isa't isa. Umalis si Joseph sa umaambon. Nagmamasid si Lolo mula sa malayo. Niyakap ni Clara ang kanyang sanggol, ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ni Lola. Lumapit si Justin sa likod ng kanyang ama. Clara, kasing liwanag ng ambon. Umalis ka sa parehong paraan ng pagdating mo nang hindi gumagawa ng ingay. Nag-iwan lamang ng walang salita na sakit at isang katotohanang kailangan kong pakisamahan sa natitirang bahagi ng aking buhay. Yung anak ko, anak ng aswang. Ngunit pati na rin ang anak ng isang lalaking handang mag-alay ng kanyang buhay para protektahan siya. Tumayo si Clara sa gitna ng maulap na field, hawak-hawak si Justin, ang liwanag ng madaling araw na sumisikat sa kanyang buhok. Tumingin siya sa kagubatan kung saan pumasok si Joseph. Clara, pabulong. Hindi ko alam kung buhay ka pa. Ngunit kung ikaw ay, sana ay palagi mong maririnig ang tawa ng iyong anak. Parang tawag na bumalik. At kung isang araw kailangan ding labanan ni Justin ang kadiliman sa kanyang dugo. Pagkatapos ako, ang kanyang ina ay naroroon muli, nakatayo sa pagitan ng liwanag at ng dyablo. Batay sa totoong kwento ni Clara, ang mga aswang ay higit pa sa mga halimaw. Minsan, bahagi sila ng mga taong pinakamamahal natin.